Magandang umaga mga bata. Narito muli tayo sa pag-aaral ng ating Mother Tongue-based Multilingual Education, Quarter 3, Week 2. At sa umagang ito, paglalarawan ng pamilya, mga kaibigan at paaralan ng ating pag-aaralan. Salitang naglalarawan. Ang ating layunin sa katapusan ng mga gawain, inaasahan na natutukoy ang mga salitang naglalarawan. Okay, mga bata, handa na ba tayo? Alam ba ninyo kung ano ang salitang naglalarawan? Saan ito ginagamit? Ano-ano ang mga halimbawa nito? Ngayon, sa ating pagpapatuloy, ay basahin muna natin ang nasa larawan. Lola, sabayan niyo ako mga bata ha, at intindihing mabuti. Lola, matanda na si Lola. Puti ang buhok niya. Kulubot ang kanyang balat, ngunit malakas pa siya. Mahal ako ng aking Lola. Mahal ko rin siya. O kayo naman mga bata ang bumasa. Sunod, bahay. Maganda ang bahay ni Carding. 2 palapag ito. Puti ang kulay ng bahay. Luntian ang pinta ng bakod. Maganda ang hardin nito. O kayo naman ang bumasa. Very good. Sunod, ang aso ni Ana. Si Ana ay may alagang aso. Atong ang tawag sa kanya. Ito ay mataba. Tsokolate ang kulay niya. Itong si Atong ay kahali-halina. Ito ay laging pinaliliguan ni Ana. Kaya ito ay malinis sa tuwina. Mahal ni Ana ang alaga niya. Kaya sila ay laging masaya. O kayo naman ang bumasa. Very good mga bata. Ngayon, meron akong mga katanungan. Una, paano inilarawan si Lola sa unang kwento? Yung kanina, paano daw? Tama, si Lola ay matanda na, puti ang buhok at kulubot ang balat. Very good. Next, sumunod kong katanungan. Paano inilarawan ang bahay sa ikalawang kwento? O sige nga. Okay, maganda ang bahay. Sunod. Paano inilarawan ang aso ni Ana? Ito ay mataba, tsokolate ang kulay. Mahusay mga bata. Ngayon, ano ang napansin mo sa mga salitang may salungguhit at may kulay? Okay, ang mga salitang may salungguhit at may kulay ay tinatawag na, ano kaya ito? Tama, pang-uri. Ang mga salitang naglalarawan ay salitang nagsasabi tungkol sa tao, bagay, hayop, lugar o pook. Ang pang-uri ay bahagi ng pananalita na ginagamit sa paglalarawan ng pangalan o panghalip. Ang salitang naglalarawan ay maaaring bilang, katangian, hugis, sukat at kulay. Narito ang mga halimbawa. Pagmasdan ng larawan. Ayan. Tingnan mabuti at isa-isahin natin. Okay. Ito ay larawan ng isang pamilya. Paano kaya inilarawan ang pamilya?
Okay, very good. Isang pamilya, masayang pamilya, pamilyang sama-sama. Mahusay. Sumunod na larawan. Tingnan nyo nga mabuti tungkol ito sa kaibigan. Paano inilarawan ng kaibigan? Okay? Dalawang magkaibigan, mabuting kaibigan, kaibigang maaasahan. Ikatlong larawan ay tungkol sa ating paaralan. Paano inilarawan ang paaralan? Malinis na paaralan, paaralang malapit. Very good mga bata. Maaari nating ilarawan ng isang tao, bagay, lugar o pangyayari sa pamamagitan ng paggamit ng pamilang, kulay, hugis, at iba pang katangian. Narito ang aking mga halimbawa. Una ay sa pamilang. Ang pamilang ay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 at iba pa na ginagamit. Ngayon naman, ito ang halimbawa ng pamilang. 2 kaming magkapatid. Ang pang-uri ay ang may salungguhit na 2. Next, mga kulay. Ano ang mga ginagamit na pang-uri na kulay? Pula, berde, dilaw, lila, asul, puti, itim, at iba pang mga kulay. Narito ang halimbawa. Okay, anong makasabi natin dito? Ang bahay ay kulay dilaw. Ang pang-uring ginamit, ang salitang naglalarawan na ginamit ay dilaw. Dahil kulay dilaw ang bahay. Very good. Next, hugis daw. Ano-ano ba yung mga hugis? Bilog, tatsulok, parisukat, parihaba, biluhaba, at iba pang mga hugis. Narito ang halimbawa sa hugis. Bilog na mata. Ang pang-uring ginamit, ang paglalarawan ay bilog. Very good. Next, sa katangian naman. Ano-ano ba yung mga katangian? Mabait, magalang, masipag, malambot, matigas, mataas, malamig, at marami pang iba. Narito ang halimbawa. Ang katangian. Batang magalang, katulad ng nasa larawan. Ang pang-uri ay ang bata. Ngayon, tingnan natin kung naintindihan nyo ang sinabi ng inyong guro. Piliin ang tamang pang-uri, bilugan ang inyong mga sagot. Pwede nyo itong isulat sa inyong notebook o kwaderno. Okay, meron tayong nakikita na larawan dyan. Ano ba ito? A, matigas na upuan o B, malambot na upuan? Ano ang inyong sagot? Tama. A, matigas na upuan. Next, 3 face mask. A, 3 face mask o B, maduming face mask? Ano ang inyong sagot? Tama. A, 3 face mask. Next, A, malambot na laptop o B, matigas na laptop? Ano ang inyong masasabi? Paano nyo ilalarawan? Tama, matigas na laptop. B, magkaparehas ba tayo ng sagot? Mabuti. Next, sumunod. A, malinis na bahay o B, maduming bahay? Okay, madali lang yan. A, malinis na bahay. Very good mga bata. Salamat at kayo ay sumabay kay teacher. Ngayon, sa ating gawain sa pagkatuto 2, lagyan daw natin ng check kung ang may salungguhit ay salitang naglalarawan at lagyan naman natin ng X kung hindi ito naglalarawan. Number 1, mabango ang sampagita. Ang may salungguhit ay mabango. Ito ba ay pang-uri? Tama. Check. Very good. Number 2. Ang cellphone ay parihaba.
Ang may salungguhit ay parihaba. Ano ang inyong sagot? Tama. Check muli. Ikatlo, binigyan ako ni nanay ng 2 mansanas. Ang may salungguhit ay mansanas. Ito ba ay pang-uri? Ika-4, maasim ang suka. Ang may salungguhit ay suka. Ito ba ay pang-uri? Ika-5, si Leia ay matangkad. Ang may salungguhit ay matangkad. Ito ba ay pang-uri? O ayan, tingnan natin ang ating mga sagot kung tama kayo. Number 3 ay mali. Ang mansanas ay hindi po pang-uri. Hindi ito salitang naglalarawan. Ika-4, mali din. Ang suka ay hindi po salitang naglalarawan. Ika-5, check, matangkad. Tama. O mga bata, nakakuha ba kayo ng mataas na score? Very good. Ngayon, ang ating isa-isip, ang pang-uri ay bahagi ng pananalita na ginagamit sa paglalarawan ng pangalan o panghalip. Ang salitang naglalarawan ay maaring bilang, katangian, hugis, sukat, at kulay. Narito ang ating tayahin. Ang ating panuto, tingnan ang bawat larawan. Piliin ang titik ng tamang sagot. Isulat sa notebook. Okay. Ice cream. A, ito ba ay mainit? B, ito ba ay malamig? C, ito ba ay mahaba? Okay. Next. Talong. A, ito ba ay dilaw? B, asul. C, lila. Sunod ay atis. A, maasim. B, mabuto. C, maitim. Sumunod ay elepante. A, malaki. B, mabilis. C, maliit. Sumunod ay 5 duck o bibe. A, 6. B, 2. C, 5. Okay, handa na ba? Patingin nga ng inyong mga sagot. Lagyan ng check kung ito ay tama. Narito ang ating mga sagot. Okay, sagutan natin. Lagyan ng check. Very good. Mahusay mga bata. Para sa ating karagdagang gawain, iguhit ang iyong paaralan sa notebook. Ilarawan ito sa 3 pangungusap gamit ang wastong mga pang-uri. O, dyan nagtatapos ngayon ang ating aralin mga bata at maraming salamat at hanggang sa muli. Paalam mga bata!